Nagulat ang estudyanteng si Paulo Martinez nang dumating sa Batangas Port papuntang Oriental Mindoro ngayong Semana Santa. Ang sumalubong kasi sa kanya ang nakalululang taas pasahe sa mga barko. As compared talaga from the last few years na umuwi ako and napunta ako sa Calapano to Batangas, parang sobrang tumaas yung fare. Gets ko naman, like there's a justifiable reason for the for the hike of the price fare. I think it's a bit too much right now. Ang manggagawang si Mark Vincent Mercene na biyaheng Mindoro rin, nagdadalawang isip na sa madalas na pag-uwi. Yung mga taga-probinsya in general, kaya rin sila umuwi for a long time ay maliban sa pagbisita, malaki rin kasi yung matitipid mo kung nandito ka kasi mas mura yung pagkain. Before, parang yung 1K natin, pwede na tayo dalhin ito from Mindoro to Manila. Tapos ngayon, yung pricing ng barko ay yung 1K, para lang siya dun sa pier, dun sa barko itself. Iba-iba ang taas singil sa mga shipping line ilang linggo pa lang nang pumutok ang sigalot sa Middle East at natenga ang pagdaloy ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Merong mga nagtaas ng 10% depende sa ruta. May mga ilan ding nasa 25% ang itinaas. Sa madaling salita, posibleng hanggang higit ₱100 ang taas singil sa pamasahe. Pero kung ang fare hike sa mga jeep at ilang pampublikong sasakyan pinapreno mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi kasali ang mga biyaheng dagat? Sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, deregulated o walang kontrol ang gobyerno sa presyohan ng mga shipping line. Pero ipinatawag niya raw ang mga ito nang malaman ang planong fare hike at ipinaliwanag na kailangang makialam muna ang pamahalaan. There's a need for us to regulate it kahit deregulated if public interest is threatened. Sa utos ng Maritime Industry Authority o Marina nitong March 30, hanggang 30% na ang pwedeng fare increase sa mga barko. Tumaas ito sa 20% ceiling na unang inirekomenda ng Marina noong March 6. Pero nakasaad din na obligado ang mga kumpanyang tapyasan ang pamasahe oras na bumaba ang presyo ng petrolyo. Iba na po kasi ngayon ang presyo ng ating pagdating sa ating mga kurudo. Ito ang binigay natin na ceiling within 30%. Yan po ay kumbaga magbe-break even pa lang po nga sila dyan. Ani Lopez, pinayagan na rin ng Marina ang mga shipping line na punuin muna ang sasakyan bago maglayag, hindi tulad noon na sumusunod sila sa schedule ng biyahe. Samantala sa Batangas Port, nakaambang magmahal din ng ₱30 ang terminal fee sa Hulyo, dagdag sa nauna ng taas singil nito lang Enero. Ayon sa pamunuan ng Pantalan, kapansin-pansin ang pagkaunti ng pasahero ngayong Semana Santa dahil sa pagbabago sa pasahe at pagmahal ng langis. Sa datos ng Philippine Ports Authority, mas kakaunti rin ang bumiyahe nitong Palm Sunday noong March 29 at Holy Monday nitong March 30 sa mga pantalan sa buong bansa kumpara sa Holy Week noong 2025. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus.